Isang magandang araw, Kuya Chris, at sa lahat ng masusugid ninyong tagapakinig. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Karding, naninirahan dito sa isang bayan sa parte ng Zamboanga. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko ito dekada 70. Nang mga panahong ito ay binatilyo pa lamang ako't naninirahan sa parte ng Capiz. Isang dakilang lasenggero ang aking ama, Kuya Chris, kung saan saang lugar siya napapadpad para lamang makipag-inuman. Kaya't halos araw-araw na lamang ay nangungonsumi ang aking ina sa kanya, lalo na kapag umuuwing susuray-suray na naman. Halos hindi na nga matigil-tigil sa paglilitanya ang aking ina sa tuwing umuuwing lasing si tatay. Kaya naman kapag nasa ganoong estilo na si Nanay, Kuya Chris, ay lumalabas na ako ng bahay at pumupunta sa mga kaibigan ko. Alam ko kasing ilang oras na namang magtatatalak si Nanay at paniguradong kung sino man sa mga anak niya ang makikita sa oras na hindi pa humupa ang init ng ulo niya, tiyak na iyon ang mapagbabalingan niya ng galit. Lalong-lalo na kapag bumagsak na si tatay sa kalasingan at mahimbing na ang pagkakatulog. Minsan pa nga ay nakakatulog na si tatay sa gilid ng kalsada dahil sa sobrang kalasingan. O kung minsan naman, kapag hindi na nabubuksan ni Nanay ng bahay. Dahil madaling araw na umuuwi at lasing na lasing ay sa tabi ng kulungan ng aso ito nakakatulog. Kapag nasa ganoong sitwasyon na aabutan ng aking ina ang aking ama, ay binubuhusan niya ito ng tubig para magising. Sa totoo lang, Kuya Chris, ang kinabiliban ko lang sa aking ama at iniidolo ko dahil sa kahit anong galit at pamamahiya pati na rin pambubugbog ang gawin ng aking ina sa kanya, ay hindi niya ito pinapatulan. Ni minsan ay hindi ko pa siya nakitang sinaktan ng aking ina o kaya na may pinitik o kinurot man lang. Sumasagot si tatay pero hindi siya nagmumura o minumura ang aking ina. Maging kami man ay hindi rin namin naranasang mapalo ni tatay. Ang palagi niya kasing ipinapaalala sa aming magkakapatid noon, hinding-hindi niya ipaparanas sa amin ang ginagawang pagmamaltrato sa kanya ng kanyang ama noong kabataan niya pa. Dahil alam niya kung gaano kasakit ang mabugbog na halos kulang na lang ay patayin siya ng kanyang ama para lamang makontento ito sa ginagawang pambubugbog sa kanilang magkakapatid noon. Yun nga lang, ang hindi niya lang talaga maiwasan ay yung paglalasing. Pero ayon pa sa kanya, mas mabuti na iyon kaysa manakit ng mga anak at asawa. Di bali nang magpakalasing siya araw-araw, wag lamang siyang manakit ng pamilya. Isang beses, habang nag-aayos ako ng mga kahoy ng hapong yon, ay naririnig ko na naman si Nanay na nagtatatalak. Pinapagalitan niya na naman si tatay dahil bis na naman ito at mukhang may lakad na naman. Hindi nga ako nagkamali, Kuya Chris, dahil noong sumilip ako sa loob ng bahay ay narinig kong sinabi ni tatay na sasama siya sa kumpare niyang pupunta sa Karatig Baryo dahil may inuman daw na gaganapin ng kaibigan ng kanyang kumpare. Di puga ka, Ilyong. Sige, kung aalis ka ngayon, mas mabuti pang lumayas ka na lang at huwag ka na magpapakita pa sa akin dahil talagang bobombahin kitang lalaki ka sa oras na makita kita. Galit na wika ni Nanay kay tatay. Dinuro-duro pa ni Nanay ng bitbit niyang sandok si tatay at aakmang papaluin sa ulo. Ano ka ba naman, Luming? Minsanan na nga lang ako mag-iinom, pagbabawalan mo pa ba? Ngingising-ngising saad ng aking ama. Minsan lang? Kung sapakin ko kaya yung mukha mo, nang sa ganon ay malaman mo kung ano yung sinasabi mong minsan. Nanggigigil na saad ni Nanay at halatang nagpipigil lamang sa galit. Ngumisi naman si tatay at sinabihan si Nanay na mamaya na raw siya nito pagalitan dahil nagmamadali na siya't
hinihintay na siya ng kanyang kumpare. Kahit anong pigil nga at pagtatatalak ni nanay ay wala na siyang nagawa pa dahil hindi naman nakikinig sa kanya si tatay. Hanggang sa pagsisigaw at galit na lamang ang tanging nagagawa ni nanay. Noong makita nga ako ng aking ina ay pinandilatan niya ako ng mga mata at sinabihang ano pa ang tinatanga-tanga ko umano. Kumilos na ako tapusin ko na ang ginagawa ko dahil magluluto pa siya. Para hindi mabaling sa akin ang inis na naramdaman ng aking ina, bumalik ako sa labas ng bahay at inayos na ang mga panggatong. Noong inilalagay ko nga ang mga panggatong sa kusina, ay panay pa ang pagdadabog ni nanay habang nagluluto. Hindi ko na lamang pinapansin ito dahil baka mamaya ay mapagalitan pa ako. Nang matapos na nga ako sa paglalagay ng mga panggatong, ay tumulong na rin ako sa kusina para maibsan ang inis na nararamdaman ng aking ina. Sa paglipas ng mga oras at sumapit na ang gabi, pasado 7:00 pa lamang ng mga oras na iyon nang nag-aya na si nanay na kumain. Habang kumakain, ay sinabi niya sa aking samahan ko daw siyang sunduin si tatay mamayang 8:00 sa kabilang baryo. Hindi raw kasi siya mapalagay dahil sa mga balibalitang may mga nilalang na namiminsala sa mga karatig lugar. Baka mamaya ay matsempuhan pa si tatay habang naglalakad pa uwi. Alam mo naman yung ama mong yan, kapag nakaramdam na ng antok at hindi na kayang maglakad pa uwi kung saan-saan na natutulog, kahit sa gitna pa ng kabuntukan yan. Wika pa ng aking ina. Tiningnan ko ang aking ina at tumango. Sa pagdaan ng mga sandali at natapos na akong kumain, ay ang mga kapatid kong babae na ang nagligpit ng pinagkainan. Ako naman ay pumasok na sa silid namin para kumuha ng damit pamalit. Matapos kong magpalit ng damit, ay lumabas muna ako ng bahay para magpahangin. Maalinsangan kasi ng gabing yon na para bang uulan. Samantalang si nanay naman ay nakita kong kasalukuyang nagtutupi ng damit sa mahabang upuan. Kardeng, huwag kang aalis ha. Aalis tayo mamaya. Tawag sa akin ng aking ina at sinilip pa talaga ako sa pintuan. Opo nay, hindi po ako aalis. Magpapahangin lang ako dito sa labas. Tugon ko sa kanya. Muli niya nang ipinagpatuloy ang pagtutupi ng damit. Makaraan naman ng ilang minuto ay napawi na ang ulap sa kalangitan at sumilay na ang bilog na buwan. Kaya naman lumiwanag na ang buong paligid dahil sa sinag ng buwan. Naisip kong tamang-tama, hindi na kami magbibit-bit pa ng flashlight dahil maliwanag na ang daanan. Sa pagpatak ng 8:00 ay umalis na kami ni nanay. May bitbit na isang dipang kahoy ang aking ina. Pamalo niya raw yon sa mga asong haharang-harang sa daanan. Nang nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad at nasa parting liblib na lugar na at wala ng mga kabahayan, saglit kaming natigilan ni nanay. Papatawid na sana kami ng sapa ng mga oras na yon para makatawid na sa karatig baryo kung saan nag-iinom si tatay kasama ang kanyang kumpare. Sa kadahilan ng nakarinig kami ng mga mahihinang pag-angil at parang mga hayop na nag-aagawan ng makakain. Nakalanghap din kami ng napakabahong amoy na animoy amoy imburnal at kakaiba ang simoy ng hanging dumadampi sa balat namin. Sinenyasan ako ng aking inang magdahan-dahan sa paglalakad. Sabay itinuro niya ang nasa unahan. Binulungan niya akong marahan kaming pumunta sa dako roon dahil may nasisipat siyang gumagalaw-galaw. Hindi niya lang daw mawari kung ano yon dahil medyo malabo ang kinaroroonan noon. Ingat na nga akong sumunod sa aking ina sa paglalakad, papalapit sa sinasabi niyang natatanaw niya. Noon ngang medyo makalapit na kami,
ay gayon na lamang ang gulat at hilakbot na nararamdaman ko, Kuya Chris. Sa kadahilan ng nakita ko ang 5 kataong walang pang itaas na kasuotan at nanlilimahid sa langis. Habang walang sawang pinagpepiestahan nila ang kalabaw na nakahandusay sa lupa. Halos masukan na ako nang makita kong sunod-sunod na hinatak nila ang lamang loob ng hayop at walang sawang nilantakan. Tumitingala pa sa buwan ng mga yon habang ginunguya ang karning hilaw. Napatakip naman sa bibig ang aking ina nang biglang tumingin sa gawin namin ng isa sa mga yon. Mga aswang! Mga aswang! Mahinang sambit ni nanay. Nanlaki ang mga matakot. Takot na takot at kilabot ang nararamdaman nang makita kong nagbabaga ang mga mata nito at halos maligo na sa pulang likido ang muka. Umalis na tayo rito bago pa tayo mapansin ng mga aswang na yan. Bulong ni nanay at dahan-dahan na nga kaming bumalik sa daraanan. Binitawan niya naman ang bitbit na pamalo. Kahit na takot na ako noon, Kuya Chris, ay hindi ako nagpatinag. Tinapangan ko na lamang ang sarili. Gawa ng kami lamang ng aking ina ang magkasama. At kahit na anong gawin naming pagsisigaw para humingi ng tulong sa oras na habulin kami, ay walang makakarinig. Dahil may kalayuan pa ang mga kabahayan. Kaya naman ang ginawa namin ni nanay nang medyo makalayo-layo na kami sa mga aswang na abalang-abala pagpiyestahang kainin ng bangkay, ay kumaripas na kami ng takbo. Pinauna kong tumakbo ang aking ina upang sa ganoon ay hindi siya maalis sa paningin ko. Kapag kasi ako ang maunang tumakbo, ay maiiwan ko siya dahil sa mas mabilis akong tumakbo. Maya-maya pa ay naririnig na namin ang mga nakakatakot na mga yabag ng mga paang animoy mga kabayong naghahabulan, Kuya Chris. Kung kaya't mas binilisan pa namin ang pagtakbo. Huminto lamang kami nang makarating na kami sa mga kabahayan. Halos malagutan na nga ako ng hininga dahil sa labis na pagkabog ng dibdib ko. Mabuti na lang at may gising pa ng mga oras na yon. Lumapit kami ni nanay at humingi ng tulong. Pinapasok naman kami at pinainom ng tubig para huminahon. Tsaka pa lamang kami tinanong kung ano ang nangyari sa amin. Bakit kami tumatakbo at parang hinahabol ng multo? Sinabi naman ni nanay ang lahat-lahat. Matapos niya ngang sabihin yon, ay napapailing na lamang ang matandang tumulong at hindi na nagsalita pa. Matapos naming kumalma, ay hinatid na kami ng matanda pa uwi sa bahay. Bago umalis sa matandang si Mang Paeng, matapos kaming ihatid ni nanay, ay pinayuhan niya kaming wag nang bumalik pa sa lugar kung saan namin nakita ang mga nilalang. Sunod-sunod namang tumango si nanay at nagpasalamat sa matanda. Mabuti na lamang din talaga, Kuya Chris, ay umaga na natapos ang inuman nila tatay. Kaya tirik na ang araw nang makauwi ito. Dahil kung hindi, malamang sa alamang, si tatay at ang kasama niyang kumpare kagabi ang siyang pagpipiestahan ng mga aswang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po. Pagbati ng isang magandang gabi po sa iyo, Sir Chris, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ray, naninirahan dito sa Negros Occidental. Gusto ko lamang ibahagi sa inyo ang aking karanasang kailanman ay hinding-hindi ko malilimutan. Nangyari ang kaganapang yon taong 1999 sa liblib na baryo ng Sipalay. Nang mga panahong ito ay nasa edad 15 taong gulang pa lamang ako. Ang nakababata ko namang kapatid ay sa pagkakatanda ko ay nasa mga edad 9 na taong gulang. Nakatira kami sa isang liblib na purok dito sa Negros. Nang mga panahong ito
ay kakaunti pa lamang ang mga naninirahan sa purok. Kaya naman halos magkakalayo ang mga kapitbahay. Ang kinatitirikan ng bahay namin, Sir Chris, ay malapit lamang sa paanan ng gubat. Mga 3 minuto lang din mula sa bahay papunta sa sapa. Isang beses, may bagong saltang kapitbahay na medyo malapit lamang sa bahay namin ang kubong kinatitirikan ng Ale, na tawagin na lang po nating sa pangalang Nanay Nita. Yari sa kawayan ng dingding at pawid naman ang bubunga ng bahay ni Nanay. Sa pagkakaalam ko, Sir Chris, ay naglalaro sa edad 40 hanggang 50 ang edad ni Nanay Nita. Masasabi kong kahit na nasa ganoong edad na po si Nanay, ay napakaganda niya pa rin. Nung una nga ay napagkamalan ko siyang dalaga at ang akala ko ay nasa edad 25 lamang siya o higit 30 lamang. Mag-isa lamang sa buhay si Nanay. Ika niya pa nga, nagkaroon umano siya ng kinakasama noon pero iniwan lamang siya nang walang paalam at sinama pa nito ang sanggol nilang anak. Dahil sa labis na kalungkutan na naramdaman niya, ay napagpasyahan niyang lumipat ng bahay at doon nga sa lugar namin niya napagpasyahang tumira. Sa paglipas ng mga araw at linggo ay naging malapit ang loob ng bunsong kapatid ko kay Nanay. Papaano ba naman kasi, Sir Chris? Halos araw-araw ay nagdadala ng nilagang karne si Nanay. Aliw na aliw siyang pinagmamasdang nilalantakan ng bunso kong kapatid ang nilagang karneng dala niya. Ang palagi niya pang sinasabi noon sa kapatid ko, kumain lang daw ito ng kumain para mas lalong tumaba. Napaka-cute daw kasi tingnan at nakakagigil ang bata kapag mataba. Ano ka ba naman, Nay? 9 na taon na yung anak ko. Ilang taon na lang ay magdadalagitan na. Mahirap na kapag tumaba ng gusto yan. Baka tuksuin siya ng mga kaibigan niya sa eskwelahan o kaya naman yung mga kaklase niya. Minsang wika pa ng aking ina nang muling nagdala na naman ng nilagang karne si Nanay Nita at hinanap si Mia. Kung hindi niyo po na itatanong, Sir Chris, bata pa lamang ng kapatid kong yon ay sakitin na. Kaya alagang-alaga siya palagi ni Mama at hanggat maaari ay ayaw ni Mama na mapagod siya dahil muli na naman siyang aatakihin ng hika kapag natuyuan ng pawis sa likod. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga maiwasang pagmasdang kumain si Mia. Naaalala ko kasi sa kanya ang anak kong babae. Alam mo naman kasi na babae din siya. At nasisiguro kong paglaki noon, kasing ganda rin ni Mia ang anak ko. Malungkot na wika ni Nanay Nita. Nakaramdam ng lungkot ang aking ina matapos sabihin iyon ni Nanay. Nakita ko pa nga sa mga mata ni Nanay Nita na parang maluluha ito habang binabanggit ang pangalan ng anak niya. Isang beses, pasado 7:00 na ng gabi, hindi pa nakakauwi ang mga magulang ko galing sa Karatig Baryo. Piyesta kasi doon at naimbitahan ng mga ito. Dahil sa alam naming magkapatid na may inuman sa pupuntahan nila, kung kaya hindi na kami sumama. Sinabi naman ng aming inang mag-uuwi na lamang sila ng pagkain para makakain din kami ng masasarap na ulam pag uwi nila. Sanay naman kaming magkapatid na iniiwan sa bahay kahit abutin pa ng gabi sa ibang baryo ang mga magulang namin. Kaya't kampante kaming magkapatid na walang mangyayari sa amin ang gabing yon. Noong mag-aalas 8 na ng gabi, napagpasyahan naming magkapatid na matulog na. Kakatok naman sila Mama kapag darating na at paniguradong magigising naman ako dahil mababaw lang naman ang tulog ko. Habang nakahiga na kami ng mga sandaling yon at nagpapaantok, nakarinig ako ng mahihinang pagpaswit ng tao sa ilalim ng papag na hinihigaan namin. Yari sa kawayan lang kasi ang sahig namin
At may silong yon, Sir Chris. Noong una ay binaliwala ko lang ang naririnig. Baka kasi nagkamali lang ako ng pandinig o kaya ay guni-guni lang. Malabo naman kasing may magawing tao malapit sa bahay namin dahil nasa paanan na kami ng bundok nakatira. Subalit lumipas ang ilang segundo ay nakarinig na naman ako ulit ng sit-sit. At sa pagkakataong yon ay medyo malakas na yon. Nakaramdam ako ng takot at hindi ko napigilang magtaasa ng mga balahibo sa katawan. Binulungan ko ang kapatid kong wag muna siyang matulog at hintayin na lang namin ang aming mga magulang dahil may dalang mga pasalubong sila. Tumango naman siya at umayos ng higa. Maya-maya pa, hindi na sit-sit ng tao ang naririnig ko, kundi isa ng ingay na animoy baboy na humahagok sa silong ng bahay. Kinutuban na ako at napawika sa sarili kong parang may kakaiba na talaga. Sapagkat bukod sa umaalinsangan na ang paligid, ay iba na rin ang nalalanghap kong amoy. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng amoy ang nalalanghap ko. Kung amoy ebak ba ng kalabaw o amoy patay na daga. Basta Sir Chris, ang masasabi ko lang ay nakakasulasok yon sa ilong. Binulungan ko ang kapatid ko at sinabihan siyang magkumot siya at huwag mag-iingay. Tapos ay naglakas na ako ng loob na silipin ng silong ng bahay sa kadahilan ng wala pa ring tigil sa pag-iingay ang hayop na nasa silong ng bahay. Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng kawayan at noong makasilip na nga ako, halos hindi na ako makahinga sapagkat napako ang mga mata ko sa silong namin nang masilayan ko ang isang babaeng nakaluhod sa ilalim. Nangingintab sa langis ang buong katawan nito. Sobrang nakakakilabot ang itsura nitong nagbabaga ang mga mata, nakatingal at nakatitig sa hinihigaan namin. Naririnig ko rin ang mahinang pag-angil at ingay na animoy may halak ito. Mabuti na lamang talaga at kinalabit ako ng kapatid ko kung kaya nakagalaw ako't napahinga ng malalim na para bang sandaling tinakasan ako ng kaluluwa. Labis-labis ang kilabot na nararamdaman ko at parang mas gugustuhin ko pang mawalan ng ulirat upang sa ganoon ay hindi ko na makita ang nakakakilabot na nilalang na nasa silong ng bahay. Maya-maya pa ay naramdaman kong parang inaalog na ng nilalang ang dingding ng bahay at pilit na sinisira ang bintana ng silid namin. Hinatak ko ang kapatid ko at dinala sa kusina para kumuha ng itak. Hindi ko kasi pwedeng iwan siya sa silid namin at baka mamaya pagbalik ko ay natangay na ng aswang si Mia. Ramdam na ramdam ko ang takot na nararamdaman ni Mia. Gawa ng nangangatog na ang kamay niya habang hawak-hawak ko. Sinabihan ko siyang huwag matakot dahil hindi ko siya pababayaan. Nang makakuha na nga ako ng itak, ay sandali akong napatigil. Nang sa walang ano-ano'y, kumakalabog na ang pintuan ng bahay. Mahigpit ang pagkakahawak ko kay Mia at iniawang na ang itak upang sa ganoon ay sa oras na mabuksan ng nilalang ang pintuan, ay hahatawin ko talaga ito ng bitbit kong itak. Sige, subukan mo lang talagang pumasok, animal ka. Yari ka sa akin ngayon. Sambit ko sa sarili. Makaraan lamang ang ilang minuto ay narinig ko ang boses ni Papa sa labas ng bahay. Sumisigaw iyon at pinagbabantaan ng aswang. Narinig ko ang mga yabag ng nilalang na papalayo sa pintuan. Dali-dali na kaming naglakad ni Mia papunta sa may pintuan nang marinig ko ang aking inang sunod-sunod na kumakatok. Pagkabukas ko ay nasipat kong hinahambalos na ni Papa ng bitbit niyang itak ang aswang. Samantalang ang aswang naman ay patuloy na umaambang susugod sa aking ama at aakmang kakalmutin siya. Sa bawat pag-amba ng aswang ay hinahataw naman ito ni Papa ng itak. Hanggang sa agarang sinugod na nga niya ang aswang at walang habas na pinagtataga.
Nang matamaan ng aswang ay nagsisigaw na yon at kumaripas ng takbo. Mabilis namang sinundan ni Papa at hindi siya pumayag na makatakas ang aswang. Dumaan ng ilang minutong katahimikan at tanging mga kuliglig sa gabi na lamang ang aming naririnig. Noong matanaw naming tumatakbong pabalik ang aking ama, ay niluwagan ko na ang pagkakabukas ng pintuan. Kaagad na nagtanong si Mama kung ano ang nangyari sa aswang na hinahabol niya. Napatay niya ba raw ang aswang? Tumango ang aking ama at sinabi niyang naabutan niya sa kagubatan ng aswang. Nataga niya iyon ng ilang beses at iniwang naghihingalo. Diyos me, mabuti na lang talaga at nakauwi tayo kaagad dito. Dahil kung nagtagal pa tayo, baka kung ano na ang nangyari sa mga anak natin. Sambit pa ng aking ina at niyakap ang bunso kong kapatid. Kinabukasan nga, Sir Chris, ay nalaman namin mula sa kumpare ni Papa na patay na daw ang kapitbahay naming si Nanay Nita. Nakita daw ang bangkay noon na nakahandusay sa tabing kalsada at maraming mga sugat ang babae. Nagkatinginan naman kami ng mga magulang ko at napagpasyahang puntahan ng bangkay ni Nanay Nita. Sa pagdaan nga ng ilang minuto at naroroon na kami sa barangay hall kung saan dinala ang bangkay ng babae, ay nakita ko ang suot-suot na damit ng bangkay na may bahid pang mga dugo at ang suot ng aswang na sumugod sa bahay kagabi ay iisa lamang. Nang makauwi na nga kami ay sinabi sa amin ni Papa na kumpirmadong si Nanay Nita ang aswang na sumugod sa bahay kagabi. Kaya pala palagi itong nagbibigay ng nilagang karne at gustong tumaba ng tumaba si Mia. Yun ay sa kadahilan ng pinagbabalakan na pala nitong biktimahin si Mia. Marahil ay nagkunwari lang ang babaeng yon para mapalapit ito kay Mia dahil sa anak nitong itinakas umano ng asawa. Pinatignan kami ni Papa sa albularyo dahil baka mamaya daw ay ibang putahin na pala ang nilagang karne na dinadala ni Nanay Nita sa bahay. Sinabi naman ng albularyong karne ng hayop ang binigay ng aswang. Wala iyong balak na yang gawin kami. Nito pa, mabango sa mga aswang ang may sakit. Siguro ay naamoy ng aswang ang karamdaman ni Mia kung kaya't pinagbabalakan niya itong biktimahin. Pero wag na raw kaming mag-alala dahil nasa maayos naman ang kalagayan naming lahat. Magmula nga noon, Sir Chris, ay hindi na ako basta-bastang tumatanggap ng mga bigay-bigay ng mga kapitbahay na pagkain. Lalo na kung bagong salta lamang sa lugar namin. Maliban na lamang kung matagal ko nang kakilala ang nagbigay ay tatanggapin ko. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Sir Chris. Maraming salamat po. Bata pa lamang ako ay naririnig ko na ang mga haka-haka tungkol sa mga aswang. Lalo na ang mga kasabihang kayang mag-anyo umano ng mga aswang ng iba't ibang uri ng hayop, gaya na lamang ng mga aso, pusa, baboy o kaya ay ibon at kung ano-ano pa. Kahit na nakakarinig ako ng mga ganitong usapan, ay hindi ko iniintindi. Kumbaga binabaliwala ko lamang ang mga yan, lalo na ang paulit-ulit na paalala sa akin ng aking ina na huwag basta-bastang tumanggap ng pagkain sa mga hindi kakilala at kapag tinapik ka sa balikat o sa kung saang parte man ng katawan, gaya ng braso o kamay, ay dapat tapikin ko rin daw pabalik ng 3 beses upang makontra ang masamang balakin ng taong tumapik sa akin. Yan ang palaging sinasabi sa akin ng aking ina. Subalit Kuya Chris, hindi ko lubos akalaing mismong mararanasan ko rin pala ang mga kababalaghan tungkol sa mga sinasabi ng karamihang aswang. Hindi ko na po patatagalin pa mga kaistorya at uumpisahan ko na ang pagbabahagi ng aking karanasan sa channel na ito.
Hello po Kuya Chris at sa lahat ng mga nakikinig dito sa kwentong aswang. Ako nga po pala si Clarissa. Nakatira dito sa lalawigan ng Capiz kung saan naganap ang pangyayaring ibabahagi ko sa inyo. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa tinatawag ng karamihang aswang. Dekada 90 nang maranasan ko ang pangyayaring ito at ng mga panahong iyon ay binata pa lamang ako. Sa pagkakatanda ko pa ay nasa mga edad 19 pa lamang ako noon. Isang beses noon, nakita kong umiiyak ang kapatid kong si Ate Mayra. Nakaupo siya sa may balkonahe at panay ang pagpunas ng mga luha. Sandali kong itinigil ang ginagawa at nilapitan si Ate Mayra at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Saglit na tiningnan ako ni Ate Mayra tapos ay nagwikang wala umano siyang problema. Wala daw. Bakit umiiyak ka kung wala kang problema? Ano yun? Eme-eme lang ganon. Wika ko sa kanya. Humarap sa akin ang kapatid ko at pilit ang ngiting nagwikang wala nga raw siyang problema. Bumalik na lamang ako sa ginagawa ko at tatapusin ko na. Dahil sa ayoko siyang kulitin at baka magalit pa. Kung kaya naman ay bumalik na lamang ako sa ginagawa at ipinagpatuloy na. Sa paglipas ng mga araw Kuya Chris ay nagulantang na lamang ako ng isang hapon. Pagka-uwi ko galing sa trabaho ay nadatnan kong nagkagulo na sa bahay. Nakita kong humahagulgol na ng iyak ang kapatid kong si Ate Mayra. Samantalang ang aking ina naman ay walang tigil sa kayayaw-yaw at pinapagalitan ng kapatid ko. Pagkapasok ko nga ay doon ko nalaman na buntis pala ang kapatid ko. Nalaman ko rin mula sa kapatid ko na simula noong malaman umano ng kanyang nobyong nabuntis siya nito ay para na lamang iyong bulang biglang naglaho. Kumbaga Kuya Chris, tinakasan si Ate Mayra at ang responsibilidad nito ng kanyang magaling na nobyo. Dahil sa nalaman ni nanay kung kaya't galit na galit siya, si tatay naman ay tahimik lamang at napapansin kong halatang nagpipigil lamang ito sa galit na nararamdaman. Panay naman ang paghingi ng tawad ni Ate Mayra sa mga magulang namin dahil hindi niya naman inaasahang tatakasan siya ng nobyo niya matapos malaman noon na buntis siya. May magagawa pa ba tayo? Mas mainam pang tanggapin na lang natin ang nangyari. Wag na wag lang talagang magpapakita sa akin ng lalaking yan dahil hindi ko alam kung ano ang magagawa ko sa kanya. Galit na wika ng aming ama. Dahil nga sa nangyari Kuya Chris, ay minabuting tanggapin na lamang ng mga magulang namin ang nangyari sa kapatid ko. Ayaw nilang bigyan pa ito ng karagdagang problema dahil baka mamaya ay maisipan pa umano nitong magpakamatay. Isang araw nga, nakita ko si Ate Mayra mula sa balkonahe. Marami siyang bitbit na pinamili, kaya mabilis ko na siyang nilapitan at kinuha ang mga dalahin. Ako na po ang magdadala niyan ate. Ang bibigat niyan. Dapat hindi ka na po nagbubuhat ng mabibigat. Wika ko sa kanya pagkakuha ng mga bitbit niyang pinamili. Ngumiti naman siya at nagpasalamat. Noong papasok na sana kami sa loob ng bahay ay nakita kong napangiwi ang kapatid ko at napahawak sa tiyan. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Masama ba ang pakiramdam niya? Sunod-sunod siyang umiling at nagwikang walang masakit sa kanya. Sigurado ka? Pag-aalalang tanong ko sa kanya. Oo, ayos lang talaga ako. Magpapahinga lang ako. Tugon niya at nagpatiuna ng pumasok. Agaran akong sumunod sa kanya papasok sa bahay at dumiretso ako sa kusina at inilapag sa mesa ang mga pinamili niya. Maya-maya pa
Noong matapos ko nang mailapag lahat ng mga pinamili ni Ate Myra, napansin kong parang nag-iiba na ang ekspresyon ng kanyang muka. Yun bang parang nasasaktan siya, ngunit itinatago niya lang para hindi ko yun malaman. Kinuhaan ko siya ng tubig na maiinom at binigyan. Tapos ay pinagpahinga ko na muna siya sa balkonahe para makalanghap siya ng hangin. Bumalik na ako sa kusina at muling inayos ang mga ginagawa. Ilang saglit pa ang nakalipas ay narinig kong parang may kausap ang kapatid ko sa labas ng bahay. Naulinigan ko ang boses ng matandang kapitbahay naming si Lola Dolores. Bagong lipat lamang siya sa bahay ni na Aling Inday. Sa pagkakaalam ko ay tiyahin ni Aling Inday si Lola Dolores at mga nasa edad 80 na yata ang matanda o 70 mahigit. Base na rin sa kilos nito. Purong puti na kasi ang mga buhok at medyo kuba na kung maglakad. Kulubot na rin ang mukha at medyo may kabagalan na maglakad. Simula nang dumating sa lugar namin ng matanda, ay sunod-sunod na ang mga kababalaghang nangyayari. May mga gabing walang tigil sa pag-aalulong ang mga aso ng kapitbahay namin at para bang may kinakatakutan ang mga ito. Kung minsan naman ay nakakarinig kami ng huni ng wakwak at ang sabi-sabi pa ng mga iilan sa kapitbahay namin. May nakita raw silang napakalaking ibong dumapo sa bahay ni Aling Inday. Kaya naging usap-usapan na sa lugar naming aswang ang tiyahin ni Aling Inday. Dahil ito lang naman ang bagong salta sa lugar namin. Medyo naalarma ako nang maalala ko ang usap-usapang aswang si Lola Dolores. Naisip ko kasing baka mamaya ay mapaano ang kapatid ko. Nagmamadali ko nang tinapos ang ginagawa at lumabas na ng bahay para puntahan sa balkonahe ang kapatid ko. Noong makalapit na ako sa balkonahe ay wala nang kausap si Ate Myra. Tinanong ko siya kung sino ang kausap niya kanina para kasing may naririnig akong boses matanda. Sinabi niya sa aking kausap niya kanina si Lola Dolores. Kaya lang ay umalis din kaagad yon. May itinanong lang sa kanya ang matanda kanina. Ganun po ba? Maiksing wika ko. Sa paglipas ng mga araw ay nakakaramdam na kami ng gabi-gabing may umaali-aligid sa labas ng bahay namin. Sa tuwing tinitingnan naman ni tatay kung ano ang umaali-aligid ay wala naman siyang nakikita. Kaya tinahayaan na lamang niya yon. Dahil baka mamaya ay mga hayop lamang yon. Gaya ng pusa na nanginginain lamang ng mga tapon-tapong pagkain sa likuran ng bahay namin. Isang beses, kasalukuyang kausap ko ang mga kaibigan ko sa tawid lamang ng kalsada at nakaharap sa bahay namin. Nang mapansin ko ang matandang si Lola Dolores na nagpapabalik-balik at kapag natatapat na ito sa bahay namin ay hihinto ito't titingin-tingin sa bahay namin na para bang sinisilip nito mula sa hindi kalayuan kung may tao ba sa loob. Teka, ano kaya ang kailangan ng matanda? Kanina pa siya nagpapabalik-balik dyan ah. Sambit ko sa isipan. Hindi naman kalaunan ay tuluyan nang umalis ang matanda. Kaya't inakala kong baka may kailangan lang talaga siya. Kinagabihan, matapos naming maghapunan, ay kasalukuyang nagpapaantok na ako. Nang sa walang ano-ano'y bigla na lamang sumigaw ng malakas ang kapatid ko. Naroroon kasi siya sa sala at kaming dalawa lamang ang naiwan ng gabing yon dahil may importanteng nilakad ang mga magulang namin. Kung kaya't napatakbo ako ng mabilis patungo sa sala dahil sa labis na pag-aalala. Saktong pagpunta ko sa sala ay kitang-kita ko ang wangis ng matandang babaeng nakadungaw sa bintana namin.
at pilit na ipinagkakasya ang katawan. Nanlilisik ang mga mata nito at walang humpay ang pagtulo ng laway na akala mo'y nakagat ng aso at nagkarabis. Kaagad kong kinuha sa gilid ng pintuan ng kwarto ang 2x2 na kahoy at walang pag-aalinlangang hinambalos ko ang matanda. Pagkahambalos ko ay napuruhan ko ito sa ulo, kung kaya't nalaglag ito sa bintana. Noong tingnan ko ang matanda pagkalaglag sa lupa, ay para iyong pusang nalaglag mula sa bubungan na pagkabagsak sa lupa ay walang kahirap-hirap na nakalapat agad ang mga kamay at paa sa lupa. Lalabas pa sana ako nang sa bigla na lamang akong nakarinig ng huni ng wakwak. At nung silipin ko nga ulit mula sa bintana ang matanda, ay wala na iyon. Sa halip ay isang malaking ibon ang nakita kong lumipad pa itaas habang humuhuni ng wakwak. Mabilis kong isinarado ng maigi ang bintana at naglagay kami ng mga asin sa bawat gilid. Nagtabi na rin ako ng bawang at baka mamaya ay balikan pa kami ng aswang. Sinabi ko naman sa kapatid kong ipanatag niya na ang kanyang kalooban at ako na ang bahalang magbantay sa kanya. Napansin ko kasing walang tigil sa pangangatog ng mga tuhod ni Ate Myra. Binigyan ko siya ng tubig inumin para kumalma. Sa paglipas ng mga oras ay hindi ko na narinig pa ang huni ng wakwak hanggang sa sumapit na ang umaga. Tsaka pa lamang ako nakatulog noong sumikat na ang haring araw. Nang magising naman ako kinahapunan, ay nabalitaan kong wala na sa bahay nila Aling Inday si Lola Dolores. Umalis daw iyon kaagad kaninang umaga at nagmamadali habang may nakatabong na sarong sa muka. Doon nga ay malakas ang kutob kong siya talaga ang aswang na umakyat sa bintana kagabi. Simula nang mawala ang matandang kapitbahay naming aswang, Kuya Chris, ay wala nang gumagambalang nilalang. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po. Mapagpalang araw, Kuya Chris, at sa lahat ng nakikinig sa iyong YouTube channel. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Buboy. Nakatira dito sa lalawigan ng Kabisayaan. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan noong minsang napunta kami ng mga kaibigan ko sa baryo ng Santa Fe. Taong 1992. Sa mga panahong yun, Kuya Chris, ay nasa edad 18 na ako. Sa edad kong ito ay hindi ko maipagkakailang may pagkasutil akong anak. Hindi ko pinapakinggan ang mga sinasabi ng mga magulang ko, lalo na sa mga ipinapayo nilang huwag akong maglalabas ng bahay tuwing gabi. Sa kadahilan ng delikado ang maglakwatsa ng 10 oras na ng gabi, dinaig ko pa umano ang mga aswang at baliw sa kalsada dahil sa inaabutan na nga ako ng madaling araw sa lansangan. Isang beses, habang nakaupo ako sa may balkonahe, ay nakita kong nagmamadaling lumapit sa akin ang kaibigan ko. Tulad ng nakagawian, malaki na naman ang pagkangisi nito sabay kindat. Pagpapahiwatig na may lalakarin na naman kami. Tinanong ko siya kung saan ang lakad namin. Sinabi niya ang purok na pupuntahan namin. Napakunot noon naman ako at napalatak ng, "Ano? Hibang ka na ba? Doon ulit tayo pupunta? Hindi ka pa ba nadadala?" Ngumisi naman ng nakakaloko ang kaibigan ko at nagsabing pagbigyan ko na raw siya dahil taga doon ng babaeng kinakalantarya niya. Yan ang sinasabi ko eh. Kung bakit ba naman kasi sa dinami-rami ng babae dito sa mundo, abay, sa baryong yun ka pa talaga naghanap ng makakalantarya. Wika ko pa sa kanya. At nagsalita ang matino. Pabirong wika niya. Nagkatawanan namang kaming dalawa at parang mga timang. "Sige na, samahan mo na ako."
Pangungulit niya pang yaya sa akin. Sinabihan ko naman siyang hindi ako sigurado dahil alam naman naming paniguradong kokontra na naman ang mahadera kong ina. Oras na magpaalam ako sa kanyang aalis mamayang gabi. Natawa naman ang kaibigan ko at sinabi niyang wag na lang daw akong magpaalam kung alam ko namang hindi ako papayagan. Tsaka na ako magpaalam pag nakauwi na. At least kung mapapagalitan man, nakapaglakwatsa na ako. Yan, diyan ka naman magaling ang magturo ng kalokohan. Tatawa-tawang wika ko pa sa kanya. Dalangan ng kabinataan, Kuya Chris, ay walang pagdadalawang isip na pumayag na ako sa paanyaya ng kaibigan kong si Ronel. Matapos nga naming mag-usap, ay nagplano na kami kung saan magkikita. Kinahapunan nga nun, Kuya Chris, ay naghanda na akong tumakas sa mga magulang ko. Batid ko na kasing hindi ako papayagan kapag magpapaalam pa ako. Bukod doon, ay paniguradong may kasamang sermon pa at animoy nagnonobela. Noong magtatakip silim na, ay palihim na akong lumabas ng bahay. Bitbit ko pa ang tsinelas ko para hindi marinig ng aking ina ang mga yabag ng paa ko palayo sa bakuran. Nang medyo nakakalayo na nga ako, ay tsaka ko pa lamang sinuot ang tsinelas ko't nagmadali ng maglakad papunta sa bungad ng baryo. Makaraan ng ilang minuto, ay nakarating na nga ako sa bungad ng baryo. Nauna na sa aking maghintay si Romel kasama ang isa pa naming kaibigang si Miko. Langya talaga Huwag mong sabihing pati ikaw ay nauto na rin itong kaibigan nating to. Tanong ko kay Miko nang makalapit na ako. Bumungis-ngis naman si Miko at sinabing malakas ang radar ng kaibigan naming si Romel. Kaya't hindi siya nakahindi nang ayain siya nito. Tara na nga, umalis na tayo, ang dami niyong satsat. Nakatawang wika pa ni Ronel. Agad na nga kaming naglakad papunta sa karatig baryo. Bitbit ang alak at pulutan ay nagmadali na kami. Ang sabi kasi ni Romel, hanggang alas 8 lamang ang bisitang manliligaw ng dalagang pinopormahan niya. Sa paglipas nga ng mahigit kalahating oras, ay binaybay na namin ang daanan papunta sa bahay ng dalaga. Nasa dulo na ito ng baryo at may kalayuan pa yon. Kaya naman mas binilisan pa namin ang paglalakad. Makaraan naman ng ilang sandali ay narating na namin ang bakuran ng bahay. Maayos naman kaming tinanggap ng ama ng dalaga. At habang nag-uusap si Romel at ang dalagang nililigawan nito, kami naman ni Miko ang naging bangka. Kumbaga Kuya Chris, kami ang humarap sa ama ng dalaga at nakipag-inuman. Medyo natatakot pa nga ako habang kausap ko ang ama ng dalaga dahil may kasungitan ito at may nakatabi pang matalas na itak. Panay pa ang parinig nitong kapag malaman niya lang umanong lolokohin lamang ang anak niya, tiyak na makakatikim iyon sa kanya. Hindi niya umano titigilan ng taong manloloko sa anak niya hanggat humihinga pat talagang pagpipira-pirasuhin niya daw at ipapakain sa alaga niyang mga baboy. Nagkatinginan naman kami ni Miko at alam kong hindi nakaligtas yon sa pandinig ni Romel. Taragis, nakakatakot palang taong to. Sambit ko pa sa aking isipan at pakiwari ko ay parang babaligtad yata ang sikmura ko sa sinabi ng ama ng dalaga. Parang ako tuloy ang nanliligaw sa dalaga dahil grabe ang kabog ng dibdib ko habang tinitingnan itong hawak-hawak na ang itak at hinihimas-himas. Nakangisi namang sinabi ni Miko na hindi naman manloloko ang kaibigan namin. Seryoso ito sa panliligaw at higit sa lahat ay seryoso ito sa dalaga. Abay dapat lang dahil kung hindi, alam niyo na ang mangyayari. Saad nito sa seryosong boses.
Noong mag-aalas 8 pasado na ay nagpaalam na kami. Hindi na namin inubos pa ang alak dahil baka mamaya ay madulas pa kami sa pakikipagkwentuhan at masabi naming napakababaero ng kaibigan naming si Romel. Tiyak hindi na kami makakauwi ng buhay. Binilinan naman kami ng ina ng dalagang mag-iingat daw kami sa pag-uwi. Hanggat maaari ay magmadali daw kaming maglakad pag naroroon na kami sa liblib na daan at may kawayanan. Alam mo tol, mayayari ka talaga dun sa ama ng nililigawan mo kapag nalaman noon na marami kang nililigawan. Panimulang saad ni Miko nang maglakad na kami pa uwi. Sumigunda naman ako at sinabi sa kanyang kami ang kinakabahan kanina habang nakikipag-inuman. Hindi kasi namin lubos maisip na magtatabi ng itak ang ama ng nililigawan niya at hinihimas-himas pa yon. Putragis na yan, parang ayoko nang sumama sa sa susunod. Pakiramdam ko, nasa hukay ang kabila kong paa eh. Natawa lamang si Romel sa sinabi namin. Mabuti na lamang at kabilugan ng buwan ng gabing yon. Kaya hindi na namin kailangan ng ilaw. Medyo natatamaan kasi ng liwanag ang dinadaanan namin. Noong paliko na kami sa daanan at nasa malapit na sa may mga nakatumpok na kawayanan sa gilid ng daan, may narinig kaming langit-ngit na para bang binabali ang puno ng kawayan. Kaya't nanindig ang mga balahibo ko sa batok at muli na namang kumabog ang aking dibdib. Ilang sandali pa ay may naaaninagan kaming lalaki. Nakaharang yun sa daanan habang nakatuwad malapit sa may puno ng kawayan. Naanimoy may pinupulot sa lupa. Nagpatuloy lamang kami sa paglalakad at hindi pinansin ng lalaki. Subalit ganoon na lamang ang gulat namin at bahagyang napahinto sa paglalakad nang sa walang ano-ano'y bigla na lamang yung tumingkayad at tinitigan kami ng napakatalim. Namumula ang mga mata nito at nagbabaga. Humahangos din ito na parang asong hingal na hingal. Hanggang sa bigla na lamang kaming napapitlag nang marahang maglakad na parang lasing ang lalaki. Kaya't nagkatinginan kami ng mga kaibigan ko. Sa isang kurap nga lang ng mga mata namin ay para kaming nananaginip lamang, Kuya Chris. Dahil noong muling tingnan namin uli ang taong humarang sa amin, bigla na lamang yung naging isang nakakapangilabot na nilalang. May pakpak iyon na napakalapad na animoy malapaniking lumipad pa itaas. Kasunod nun ay ang muling pagbulusok papalapit sa kinatatayuan namin. Doon na ako napasigaw at sinabihan silang tumakbo na dahil hindi tao ang nakita naming nakaharang kung hindi isang aswang. Binilisan ko na ang pagtakbo at agara namang sumunod ang mga kaibigan ko. Mabilis na kumaripas ng takbo ang mga kaibigan ko habang nagsisigaw na humihingi ng tulong. Bilisan yung tumakbo! Maaabutan na kayo ng aswang! Dinig kong sigaw ni Romel sa amin ni Miko. Dahil sa aming tatlo ay siya ang pinakamabilis tumakbo, kaya't mas nauna siya sa amin. Noon ngang nilingon niya kami ay sinisigawan niya kami ng sinisigawan na bilisan na namin ang pagtakbo. Halos malagutan na ako ng hininga habang patuloy pa rin sa pagtakbo, Kuya Chris. Mabuti na lamang talaga at nang makalagpas na kami sa kawayanan ay may mga gising pang tao sa bahay na nasa hindi kalayuan. Habang patuloy pa rin sa paghuni ng wakwaka ang aswang, humihingal na nga kaming nakarating sa mga taong nakatambay sa gilid ng daanan. Nagkakagulo rin ng mga ito habang may tinuturo sa taas. Aswang! Aswang yan! Sigaw pa ng isa. Kanya-kanyang nagpulasan ng mga ito at pumulot ng bato at hinamon ng aswang na lumapit sa kanila. Noong huminto na kami sa pagtakbo at tiningnan ng nilalang ay nakita naming lumipad na yun palayo
habang palakas ng palakas ang huni ng wakwak. Nilapitan naman kami ng ilan sa mga nakatambay at tinanong kung ano ang nangyari. Kahit na naghahabol kami ng hininga dahil sa pagod na nararamdaman sa pagtakbo, ay sinabi namin sa kanila ang lahat. Narinig ko namang nagsabi ang matandang babaeng marahil ay napadpad lamang ang aswang na yon sa may kawayanan at natsimpuhan nga kami kaya't hinabol kami. Dapat talaga malinisan ang daan na yan eh. Ilang beses na akong nakakabalitang may nangaharang dyan sa liblib na yan. Ngayon, mismong mga mata na talaga natin nakakita. Saad ng isa pa. Sumang-ayon naman ang lahat at nagwikang bukas na bukas daw ay lilinisan nila ang daanan malapit sa may kawayanan upang sa ganoon ay hindi palaging dinadapuan ng mga masasamang nilalang. Sapa na kasi ang nasa unahan ng kawayanan at tagusan iyon papunta sa Karatig Baryo. Simula nga nang mangyari yun, Kuya Chris, ay hindi na ako umulit pang tumakas ng bahay. Nagpapaalam na ako sa mga magulang ko at kapag hindi ako pinapayagan ay hindi ko na pinipilit ang gusto ko. Dahil na-realize ko na kapag may mangyari sa aking masama sa labas at hindi alam ng mga magulang ko, tiyak na hindi nila alam kung saan ako hahagilapin. Hanggang dito na lamang, Kuya Chris. Lubos akong nagpapasalamat kung sakali mang mapili niyong basahin at maibahagi itong aking karanasan sa inyong channel.